Good morning mga katornilyo. Ito yung dahilan kaya tabingi yung gulong. Wala sa alignment yung gulong. Nakalabas yung gulong. Ito mga katornilyo. 10-wheeler Huwo truck. Dapat yung gulong dito sa likuran. Nakatapat yan doon sa may gulong, doon sa may differential, doon sa unahan. So nakalabas dito mga katornilyo. Dapat nakapasok dito yan. Hindi katulad dito sa kabila. Dito sa kabila, yan, nakadiretso sa kabila. Yan, diretso siya. Dito, yan, nakalabas mga katornilyo. Ang problema niyan mga katornilyo dito. Dito, ang problema. Yung torque rod. Yan, yung naka B-type na torque rod. Sira na yung mga bushing. Sira na mga katornilyo, wala nang bushing. Yan mga katornilyo, wala nang bushing yung torque rod. Sa kabila din. Yan, ito rin sa kabila, wala na ring bushing. Yan. So naka-liter B yan mga katornilyo. Ito. Yan, yung torque rod na yan, naka-liter B. Yan, doon din sa kabila. Doon din sa unahan mga katornilyo, yan. Sa may differential. Palitin din niya yung mga bushing dito. Sa dalawang naka-liter B na yan. Yan, ibababa din yan mga katornilyo. At saka ito. Ito. Yan to. Yung torque rod na yun na naka-liter B. Kaya nawala na sa align yung gulong. Sira na yung mga bushing. So ibababa ko yan mga katornilyo. Bago ko babaklasin itong torque rod na naka-liter B, so tatanggalin ko muna itong maikling propeller na nagdudugtong doon sa dito sa likod sa pangalawang differential. So differential pala to mga katornilyo, hindi ito kalagkad yung sa likod. So tatanggalin ko na to para hindi sa gabal tumira ng power handle pagluwag ng tornilyo ng torque rod. So tatanggalin mo na to. Ito maikling propeller. So para lahat ng mga sagabal, so tatanggalin ko muna para hindi mahirap magbaklas ng tornilyo ng torque rod. Ang torque rod na naka-liter B. So maluwang na dito. So pwede nang baklasin to. Torque rod. So natanggal ko na. Nakaisa na ako. Itong isa na lang ito. Kabila naman. Isa naman. Mga katornilyo, meron akong ratchet na malaki. So titirahin ko kasi kanina mga katornilyo matigas. Hindi pwedeng gamitin yung ratchet. So kailangan mo nang uluwagan ng power handle bago banatan ng bago uluwagan ito, bago gamitin yung ratchet. Kasi masisira ito mga katornilyo. Medyo mahalo na. Kaya tanggal na. Kaya mga katornilyo, tanggal na. So ito na lang. Ito na lang, nag-iisa na lang dito sa kabila. Tanggal na.
tornilyo kasi may bula-bula ito sa ilalim. Pinaka-bula-bula siya. Tornilyo. Yan o, bumuka na. So kailangan dito pulsulin. Dito. Pulsulin para bumuka. Pag bumuka na yan, may bula-bula yan dito sa loob. Ito bula-bula. Nakasalpak dito sa differential. So kapag na bumuka yan, katornilyo. So ibababa ko na, natanggal ko na. So ibababa na lang to mga katornilyo. Baba na mga katornilyo. So ito na nangyari mga katornilyo. So ito ay naging problema. Ito. Yan, wala na siyang bushing, sira na. So bakal na lang natira. Yan. Wala nang bushing. Ito naman sa kabila. Yan. Wala na rin bushing mga katornilyo. Ito papalitan din to. Dito, papalitan ditong bushing dito sa bula-bula. Yan wala na rin. Yan maluwag na. Sira na. Yan. So yan So yan, wala na. Sira na. So papalitan din yan. Papalitan din dito. Dito papalitan din. Doon papalitan din. So yan mga katornilyo, ang papalitan. At saka dito sa stabilizer, wala na rin bushing. Ito sira na rin papalitan na rin ang mga bushing ng stabilizer. Dito ito palitan na rin to. Ito. So yan na, dumating na yung piyesa na in-order ko. So ito na yung bago. So hindi na natuloy yung pagpakabit ko ng bushing dahil may tama na yung pinakakatawan niya. Ito may tama na mga katornilyo yung pinakakatawan niya. So na-disalign na siya kaya hindi na to nilagyan ng bushing. So ito na lang, nagpakuha na ng assembly. So ito na yung bago mga katornilyo, bali dalawa. Okay, kakabit ko na yan. Yan. Kakabit ko na. So ang bigat. Mabigat. So yan, kakabit ko na. Katornilyo, didyakan yan para ito kumiso doon. Ano sabi? Yan mga katornilyo, para magpantay dito sa tornilyohan dito. Yan, lalagay ko na tong tornilyo.
So, apat to. So, ano na, tumapat na yung butas niya. Yan. Kailangan jackan dun sa differential sa likod para yung differential papalo dito sa harapan para tumapat yung butas at para pumasok yung bula-bula dito sa gitna at yung tornilyo so, ganyan lang magkabit na ang torque rod na meter B. Ganyan yan, utay-utay na lumalapat. Ito naman sa kabila. Pantay-pantay lang ang pagpihit para maganda ang pagkalapat. Tornilyo to, pantay na siya. Pantay na. So, ikpitan na lang yan. Sa dulo na, yung parang may ano yung... Ito na, parang na. Bago dumating na ano? Yung... Yan. Tanin lang yung... Yung dalawang arms. Marami bibitin doon. Tutubuhan para Ganyan si ginawa ni Martínez. Ganyan si Martínez. Ibig MC daw yun eh. Nagla-marketing di ba? So, okay na mga katoril. So, okay na. Isang ko nakapag-load na galing dito. So, mahigpit na rin to. 60,000 ang balik ko na. Sa sugon lang loading. So, okay na mga katoril. Ilan? Okay na to. 14 million? Tapos na. 12. So, okay na mga katornilyo. So, natapos ko ng ikabit yung torque rod. Yan, nabuo na mga katornilyo. Mahigpit na yan. So, mahigpit na yan. Nakabuo ko na. Pati yun, sa dulo. Ito yung propeller. Okay na rin. So, naka-final na yan. Kung nagbago ba yung alignment ng gulong. Ito. So yan mga katorilyo, pantay na. Pantay na siya, yon. So, nakapantay na doon sa kabilang gulong. Doon sa unahan, nakapantay na. So dati yan, nakalabas yan mga katorilyo. So dito naman sa kabila. Yan, sa kabila. So ganun sa kabila mga katorilyo. So okay na yan, no? Okay na yun. Nakapantay na yun. So okay na yan mga katorilyo, makakabiyahe na yan.